Hello guys, magandang araw po. Welcome back po dito sa aking channel. For today's video, isa na naman pong memorable experience ang i-share ko po sa inyo. Pinakauna kong experience kay SSS na mag-avail ng kanilang personal, salary loan and emergency loan. So in this video po, share ko po yung aking full online experience, and then i-share ko po sa inyo yung ilan sa mga details na kailangan and kung kayo ba is eligible na mag-loan and basta yung buong proseso po. Pero bago pa po yan, kung bago pa lang po kayo dito sa akin channel, please pa-subscribe naman po sa channel, pa-like and share po ng video para po marami ang mabigyan ng mga ganitong information. Baka gusto nila or gusto nyo na mag-avail ng ganitong ino-offer na mga services ni SSS. Maraming salamat po. So, bali, isa po akong OFW na nandito ngayon sa Jordan. And, kaya ko po i-share sa inyo. Baka po may mga kabayan na gustong mag-avail. I-share ko po sa inyo yung aking full experience. So, bali ganito. Nag-avail ako ng salary loan kay SSS. Sinabay ko po yung aking emergency loan. Pero in this video, ang i-share ko po muna sa inyo is yung aking salary loan. So, bali po, guys, pag nag-avail tayo ng salary loan, either salary loan or emergency loan kay SSS, meron yan silang mga kailangan kung eligible ba kayo na mag-loan. So, bale, ang una is kailangan meron kang 36 contribution. At least 36 contribution kay SSS sa first loan. And then, kailangan meron kang active disbursement account kay SSS na naka-enroll na doon sa inyong My SSS account. So, yun po yung pangalawa. So, bali po pangatlo, kailangan, kung kunyari maglo-loan ka, meron kang at least 6 months na sunod-sunod, or kailangan walang hindi ka nag-escape, hindi ka nag-skip ng contribution mo or payment mo kay SSS. And kailangan wala kang hindi nababayaran na loan sa kanya. Kasi kung meron kang hindi nabayaran na loan dati, hindi ka makakapag-loan. Kailangan mo muna yun, i-settle yung past na due mo. So, bali ganito. At isa pa guys, na i-share ko po sa inyo. Kasi, ako kasi advance ako magbayad kay SSS talaga. Ng mga contribution ko, advance talaga ako. Si SSS pala, kunyari nakalagay na doon sa portal natin, 'di ba, sa account na real time kasi sa kanya pag nagbayad ka, 'di ba? Posted, 36 posted contribution na. Pero kapag nag-avail ka ng loan niya, nakalagay pa lang doon 35 pa lang. Kasi for example, April ako nag 36 posted contribution. So bali nagbayad ako around April, I think March. Nagbayad ako around 15 ng March. So, nakikita ko siya posted na 36 posted contribution, pero kapag nag-apply ako 35 pa lang. Ang ganito pala sa kanya, kailangan tapusin mo muna yung buwan na yun saka siya maka-counted as posted contribution. Kasi ang ginawa ko, try. Nung sinubukan ko ng April 1, hating gabi ng April 1, doon lang ako naging eligible kay SSS na mag-avail. Doon lang kasi nakalagay na 36 posted na contribution. So, kailangan pala sa kanya tapusin mo muna yung buwan na yun para ma-counted siya na posted contribution kapag ka nag-avail ka ng loan or salary loan or emergency loan sa kanya. So, yun na po. Yun na po yung mga requirements na sabi ko na. So, yung process naman. Napakabilis guys ng proseso. And kahit isa kang OFW, katulad ko, kahit saan ka mapanig ng mundo, pwede basta na-meet mo yung mga requirements niya, pwede ka talagang mag-avail sa kanya online. Napakabilis ng proseso. Wala pang 5 minutes natapos ko na siya. And bali kasi, doon mo lang din malalaman kung magkano yung amount na i-offer ni SSS sa'yo.
So, bali po yun guys. Currently, meron akong 36 months of contribution kay SSS. So, bali 3 years po yun. And meron akong, bali yung aking monthly is 3,150. And meron akong total contribution na 106 plus thousand. So, yun po yung aking contribution sa kanya. So, ang offer po ni SSS sa pag-loan is nakadepende po yata doon sa inyo monthly salary, yung binabayad nyo po monthly. So, nakadepende po yata doon. So, hindi pare-pareho yung ino-offer ni SSS sa first loan. So, bali yung binigay ni SSS sa akin is 20,000 maximum. Pwede kong siyang babaan, pero yung maximum ko is 20,000. So, in-avail ko po yun siya guys ng, take note ha, April 1 ng hating gabi. As in, pagkapalit ng day, doon ko siya sinubukan. Kasi matagal ko na talaga siyang gustong gawa ng content, gawa ng video. Kasi gusto ko talagang i-share lahat ng first time na experience ko na pwede may matutunan yung mga viewers ko. So, sinishare ko po talaga dito sa aking YouTube channel. Especially sa mga kabayan ko, mga kapwa ko FW na gustong mag-avail ng mga ganito. So, gusto ko po na ma-share ko dito sa aking YouTube channel yung aking mga personal experience sa mga ganito. So, bale, April 1, kasi busy pa ako noon. So, inintay ko muna tapusin yung trabaho ko. So, mga around 2 a.m., madaling araw sa Pinas, nag-apply na ako bago matulog dito sa Jordan. So, doon sa mag-login lamang tayo sa ating account sa www.sss.gov.ph. Pagka-login nyo po yan, hanapin niyo po yung services and then makikita niyo po yung salary loan and emergency loan. So, salary loan, yung inuna ko, take note, pwede silang sabay pwedeng sabay mo siyang i-apply. So, bali inuna ko muna. Guys, unahin pala muna yung salary loan. Kahit 1 day lang naman. So, pagka pumunta ko sa salary loan, then nakita ko na agad yung offer. So, yun na. Yun lang pala yung kailangan pala muna na tapusin yung buwan bago ako maka-avail. So, nakita ko na yung offer. Yung offer niya sa akin is maximum of 20,000. So, kinuha ko yun since meron naman akong Discardtech account. And ito pa yun siya guys. Kung nanonood kayo dito sa akin channel, wala pa talaga akong card sa Discardtech. Pero meron akong banking online. Okay? Pwede pong gamitin sa Discardtech kahit hindi mo pa hawak yung card mo. Kasi yung card ko hindi ko pa napipick up. Meron din ako ginawa niya na video dito kung paano siya ma-pick up ng isang OFW, ano mga requirements, ano dapat gawin. Kung wala pa po kayong account, meron din po akong ginawang video dito kung paano mag-apply ng Discardtech online. And ito na nga, wala pa akong card, pero meron akong banking online. Ano na siya dito sa phone ko. So, naggamit ko talaga siya guys. Legit, pwede po. So, yun po yung ginamit ko. And then, pinili ko po yung maximum. Okay? And then, napakabilis lang. Sinundan ko lang yung proseso. And, magsisend sila ng email sa'yo. Pagkatapos noon, magsisend po sila ng email sa inyong active email na nakaregister sa inyong account. Kung natanggap na nila yung inyong request. Okay? Pagkatanggap nila ng request ni SSS, hindi pa siya agad-agad approve. So, bali, natanggap ko yung next email ng approval. So, bali, 2 a.m. po ako nag-apply po, diba? Sa Pinas time. So, bali, kinabukasan dito, mga 12 noon, tanghali dito, nakatanggap po ulit ako ng email na approved na yung aking request na loan kay SSS. So, bali nakalagay na rin doon sa email kung gaano siya katagal na ma-disburse sa inyong disbursement account. So, since April 1, holiday na po yun sa Pinas kasi Huwebes Santo po yata yun. So, naabutan na siya ng holiday. So, ngayon, inaasahan ko, working days kasi, 3 to 5 working days ang nakalagay doon sa email. So, hinintay ko siya. So, nitong Monday, April 6, and then, pumasok ngayon. O, diba? Ganon lang siya kabilis, guys. Pumasok ngayon yung aking niloan kay SSS. At take note, sabay sila ng emergency loan ko na pumasok sa account ko.
Okay? So, yun po yun. Sabay po sila na pumasok sa aking account. So, bali, kahapon, working days, di ba? So, 6 tsaka 7. Ngayon na pumasok na siya agad sa account ko. Bali, 5 p.m. Pinas time, tanghali dito. Pag-check ko sa aking RCBC, Adiscartech online, nakita ko na pumasok na talaga siya, guys. Kaya naman, masaya ako na i-share sa inyo kasi isa na naman to sa isa to sa gusto kong ginagawa yung nakakapagbigay ako ng personal legit information sa mga kabayan ko, sa inyo po na aking mga subscribers na pwede niyong matutunan through me yung aking personal experience kasi parang nakakatuwa lang si SSS kasi si Pag-ibig kasi kapag nag-loan ka sa kanya, kailangan mo muna i-download yung papel, tapos fill the pan mo, ganun. Pero si SSS hindi siya ganun. As in talaga napakabilis, smooth lang ng proseso, tapos ang bilis pumasok. Wala, as in wala. Okay siya for me. Yun yung naging experience ko sa kanya. Kaya naman, doon sa mga gusto mag-avail, basta na-meet nyo na yung criteria niya, yung mga requirements, pasok kayo. So, okay po yun. Pwede na kayo mag-apply online sa kanya. And madali lang din naman yung payment sa kanya kasi mag-generate ka lang ng PRN, di ba? Sa pagbayad sa kanya through wallets, GCash, Maya, yung mga ganun. So madali lang din talaga. So walang magiging problema doon. Gagawin ko rin siya ng video pagka nagbayad na ako sa kanya. And take note, guys, after 2 months pa po si salary loan, magsisimula yung inyong monthly amortization. O, diba? So parang, masaya lang ako na meron na naman akong for personal experience na na-share dito sa aking YouTube channel. Kaya kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, please po subscribe naman po sa channel. And sana po may natutunan kayo in this video. Sana po na, kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-comment sa video na to, and susubukan ko po na sagutin lahat ng mga katanungan ninyo about po sa salary loan ni SSS. So, yun na po. Next video, gagawan ko po yung aking personal experience naman kay emergency loan. Kung paano ko sila pinagsabay, kung gaano din kabilis. Kasi magkaiba sila ng start ng payment, yung monthly amortization. Magkaiba sila. Si salary loan, 2 months, mag-start ka na. Si emergency loan, hindi pa. So, isi-share ko po yun sa inyo sa next video ko. So, yun lamang po for today's video. Thank you for watching. Sana po may natutunan kayo. And, pa-share na lang po ng video na to para po marami pa tayong mabigyan ng kaalaman dito. Thank you for watching. See you in my next video. Bye!